Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, ito talagang kampo ng Marcos at Romualdez. Sa isang banda, mayroong mga positive itong mga policies or stand o ginagawa. Halimbawa, yung medyo pagdistansya na sa mga hindi magagandang policies ng Administrasyong Duterte. Kaugnay sa war on drugs, kaugnay sa China, kaugnay sa ICC, kaugnay sa SMNI. O magaganda yung ginagawa na ni Romualdez at saka ni Marcos Jr. sa bagay na yan. Pero sa ibang bagay, lalo sa korupsyon, talagang talamak mas matindi rin eh. Parang pinapadama tayo. Maganda yung ginagawa nila, tinapyasan yung confidential funds ni Sara, i-revoke ang franchise ng SMNI, papapasukin ng ICC, medyo dumidistansya na sa China. Kumbaga mapupuri mo ang administrasyong ito sa bagay na yan. Pero habang ginagawa naman nila yan at pinupuri natin yan, yung parang yung isang kamay, ito yung ginagawa, pero yung isang kamay, nagnanakaw ng todo. Hindi rin natin dapat palampasin yan. Hindi rin natin dapat palampasin yan. Kaya tama itong ginagawa nila Coco Pimentel at nila Ed Silagman. Mismo nang si Congressman Ed Silagman, sabi niya, kikwestiyonin nila sa Korte Suprema. At sana magsama na sila Coco Pimentel at Ed Silagman. Maganda yan. Kapag nagkaroon ng pinagsamang petisyon, ang grupo ni Coco Pimentel at ni Ed Silagman para questionin na once and for all yung ginawa ng Kamara. Para kasi maintindihan natin mga kabunyog, yung kasing 2024 General Appropriations Act, bagamat aprobado na yan ni Marcos Jr., pero lumilitaw nga doon sa GAA na yan, yung General Appropriations Act, yung approved budget for 2024, ang proposed lang na unprogrammed funds ni Marcos nung isinubmit ito sa Kongreso ay 200, ano ba yun? 289 billion yata yun eh. 289 billion pesos. Yun ang proposed unprogrammed funds. Pero dinagdagan nga ng Bicameral Conference Committee ng 450 billion pesos. So ibig sabihin, ginawa nilang 730 billion ang program funds. Sabi nga ni Coco Pimentel, unconstitutional yan. Ay si Coco Pimentel, bar top notcher yan. Top notcher yan sa bar. Sabi ni Coco Pimentel, hindi pwedeng gawin yan ng Kongreso. Anyway, ang maganda ngayon, kahit si Ed Silagman ay nagsalita na at nililinaw ni Ed Silagman, unconstitutional nga yon, defective nga yung ganong ginawa ng Kamara. Kaya kikwestiyonin nila ang ginawa ng actually Bicameral Conference Committee ang gumawa nun. At kikwestiyonin nila, papanagutin nila ang kampo ni Romualdez kasi sila Romualdez ang may pakana niyan eh. At ang maganda dito mga kabunyog, hindi ibig sabihin na may magandang ginagawa ang administrasyong Marcos at si Romualdez ay hindi na nila kokontrahin yung mga bagay naman na mali at kontra sa mamamayan. Kaya tama lang ito. Ganyan din yung ginagawa natin sa bunyog eh. Kapag mayroong mga bagay na maganda, pinupuri natin. Pero kapag mga bagay naman na kontra sa mamamayan tulad nito, ay hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwedeng dahil parang pinupuri natin sila. Lahat na lang hindi na natin i-expose kung ano man yung mali sa kanila. Hindi. Ano tayo? Marunong tayong kumilala ng tama, marunong din tayong pumuna ng mali. Ganun tayo. At maganda naman na ganyan ang nangyayari sa oposisyon. Itong sila Ed Silagman ng Liberal Party, sila Coco Pimentel ng Senate Minority. Maganda yun. Yun ang totoong oposisyon. Kasi sila Duterte, bagamat nag-o-oppose yan sa ginagawa ni Marcos, pinagtatanggol nila ang SMNI, pinagtatanggol nila sila Celis at Badoy at si Kibuloy, kinukontra nila yung peace talks at saka yung amnesty, kinukontra nila yung EDCA, yung mga programa ni Marcos na kontra sa China. Pero yung pagiging oposisyon na yan ni Duterte, hindi yan para sa mamamayan, para sa pansarili nilang interes yan. Kaya maganda na itong totoong oposisyon, sila Coco Pimentel, sila Ed Silagman,
ay tumatayo na bilang oposisyon. Hindi dapat maagaw ni Duterte ang papel na sila'y mag-aastang sila ang oposisyon. Kasi hindi naman talaga sila totoong oposisyon eh. Hayaan natin silang mag-away. Hayaan natin silang mag-away. Pero tayo, ah, hindi. Tatayo tayo bilang oposisyon. Habang nag-aaway-away sila, tayo naman, tatayo tayo bilang oposisyon. At paano tayo tatayo bilang oposisyon? Yung magagandang ginagawa ng administrasyon, suportahan natin. Kung nag-aaway sila, tapos binabaliktad ni Marcos yung mga policies ni Duterte, suportahan natin sila. Suportahan natin siya. Pero kapag naman gumagarapal ang kanyang pagnanakaw tulad nito, wag nating palampasin. At maganda na yung real opposition ay nag-i-stand na ngayon. Suportahan natin yung gagawin ni Coco Pimentel at ni Ed Silagman. Magpa-file na daw ng petition sa Korte Suprema. Pag nag-file sila ng petition sa Korte Suprema na kini-question yung napakalaking unprogram funds, suportahan natin sa social media. Ako, kakalampagin ko to, mga kabunyog, mga kababayan. Tulungan nyo naman ako, i-share nyo ang aking mga live para maliwanagan ang mga tao. Kasi malinaw naman yung paliwanag ni Coco Pimentel at malinaw din yung paliwanag ni Ed Silagman. Nagtuturo ako ng constitutional law. Alam kong ganun talaga yung nasa constitution. Hindi talaga pwede yung ginawa nila Romualdez na yan eh. Kaya lang, matagal na kasi nilang ginagawa yan. Wala lang kumi-question. So ngayon, kung may question na at na mapagpasyahan na yan ng Korte Suprema, at least magiging malinaw na. Sa susunod na mga taon, hindi na nila magagawa yan. Dapat maging malinaw na hindi pwede yung mga unprogrammed funds na napakalaki. Imagine niyo unprogrammed funds, 450 billion pesos mga kabunyog, mga kababayan. Matindi yan. Matindi yan. Dapat talaga nating questionin yan sa Korte Suprema. Para pag sinabi ng Korte Supremang unconstitutional yan, mali yan, hindi na nila magawa yan ulit. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.